Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga ka-review natin, lagot na. Kongreso nagkagulo na. SMNI na pasugod sa korte. NTC pinagbawalan. Yan mga ka-review natin, PBBM Duterte Lima iyak. Yan mga ka-review ang ating aalamin mula po rito sa channel ni News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Yung SMNI, yung mga abogado ng SMNI, pinag-inhibit po yung NTC dahil daw po sa kadahilanan, sila na raw po ang complainant, sila pa rin yung prosecutor, at higit sa lahat, sila pa rin po yung judge. Grabe. Grabe po talaga tong NTC. Paano po matatalo yan? Sila na complainant, sila pa judge. Sila pa yung prosecutor. Ang lupit talaga, no? Ibang klase po itong Hindi niyo pa sabihin na bakit meron pa kayong pinagdadaanan, hindi nyo nalakatulan agad yung SMNI kung ganyan rin lang. Okay. Yung NTC po ganito, no? Lumapit po ngayon hindi ko lang kung saan lumapit yung mga SMNI sa korte. Court. Nariyan po sila, yung dalawang attorney ng SMNI. Ang inaangal po nila, pinag-inhibit po nila yung mga NTC commissioner. Bakit po? Kasi po, sila po pala yung nag-complain, no? Sila po yung nag-complain sa SMNI. Kasi ang pag-uusapan po yung dapat bang tanggalan ng prangkisa yung SMNI o dapat bang suspindihin Ano yung papataw na paruse? Sila na po yung nagko-complain sa SMNI. Sila pa rin po yung prosecutor at higit sa lahat, sila pa rin po yung magja-judge. Ano po laban ng SMNI? Bakit pa po sila haharap sa unjudged na NTC? Kung NTC din po yung nagreklamo sa kanila at NTC rin po yung lumiliti sa kanila, NTC rin po yung maghahatol kung ang SMNI dapat suspendihin, dapat tanggalan ng prangkisa, etc. etc. Dati bang El Shaddai ang SMNI? Hindi po. Hindi ko alam kung kanino. Yan po kay Kibuloy. Yun po yung kaya po nila pinag-i-inhibit. Parang wala nga namang katarungan doon. Ano po ang mahita naming justice? Ayun po sila Ako po natatawa ko nung sinasabi yun ni Supli ko Rolex, ni Attorney Rolex. No? Paano nga naman nangyari yun? First time ko po nakarinig na yung complainant, sila din po yung hahatol. Ibigay po sa iba dapat. Dapat hindi NTC kung sila yung complainant. Ang problema kasi, complainant, kumbaga sila yung tumayong complainant na para usigin yung SMNI. O wala pong iba. Nag-act sila, umakto sila sa sinabi ng Congress Kaya very powerful po yung Congress natin yan. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Ito daw pong second installment, pinagmamalaki ni Laila de Lima. Ito pong second installment ng Las Cañas interview ng Vera Files. No? Ito po ay nilalantad. Very shocking daw po ang mga revelasyon ni Las Cañas tungkol po sa mga pagiging drug lord ni Pangulong Duterte. Sa kasawiang palad, ito po ang resulta ng kawalan ng tiwala sa inyo na tao. Kung ang nagpapakalat po nito na may second installment, pasensya na, Senator Laila de Lima. Yung unang installment, ang nangangampanya si Trillanes. Hindi nga namin pinanood dahil... Ito nga mga ka-review natin, no? Kahit ano namang sabihin ni Dilima, mga ka-review, at ni Trillanes, kahit ano pong paninira nila sa mga Duterte, wala rin naman pong maniniwala sa kanila. Diba? No. Kayo po ba? Ikaw na nanonood ngayon dito sa ating munting channel. No? Dito po sa Pinas News Review. Naniniwala ka po ba kaya Dilima? At saka kay Trillanes? Ito na nga lang po, magtataka po kayo Bakit po pinalabas si Dilima? Diba? Bakit pinalabas at nung nakalabas, mga ka-review natin, ano agad?
ura-uradang paghihiganti, di ba? Ah, kay Duterte, kay dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin. At biglaan ding nagsalita itong si Trililing, di ba? At yun nga, yung distab, mga ka-review natin, doon pumasok si Trililing, mga ka-review, at parang sinasabi niya doon sa kanyang statement na si dating Pangulong Duterte ang pasimuno. Nako naman talaga, oo. Ha? Bakit ganun, mga ka-review natin? Itong dalawa, di ba? Si Dilima at si Trililing, ganun talaga, walang nagbago. Sabi nga ng ibang ka-review natin dito sa ating sa mundo ng social media. Sabi nga dito kay Dilima, sana man lang, no? Pinaabot niya muna ng ilang buwan bago siya nagsalita ng salita. Kaso mga ka-review, pagkalaya agad ura-uradang ICC agad ang ipinukol sa utak ng mga tao. Sino ang matutuwa kay Dilima? Nabikoy na kami, di ba? Loko-loko ka na lang kung maniniwala ka pa sa ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon, ikaapat na pagkakataon. Yung mga sinasabi po ninyo na interview ni ganun, nagawa na po yan sa Bikoy. Kaya wala na pong talab yan. Sana, kung iba sana yung mga nag-endorse, kung kayo pa rin ni Trillanes, wala po naniniwala na sa inyo. No? Your 5 minutes of fame is up. Di ba? Tama naman yung paglaya niya. Putya, sikat na sikat siya. Tapos na po yun, Madam Dilima. Tapos na po yung panahon na kada salita nyo. Dapat kasi, namili kayo ng mga habang may nakikinig pa sa inyo, habang pinagkakaguluhan pa kayo ng media nung panahon, no? Kaso ngayon kayo nagsasalita, wala na nakikinig, nagsawa na rin yung media na cover kayo kasi paulit-ulit lang ang sinasabi niyo. Wala namang interesado na nagpakulong sa inyo si Duterte. Et cetera, et cetera. Okay. Tapos ngayon magsasabi kayo na ang drug lord na. Drug lord of all drug lords. Lord of all drug lords pala. Nakakatawa. Eto pattern, no? Ang pattern po ng mga BBM supporter, hindi po nila may pagmalaki yung achievement ni BBM nang hindi binibira si PRRD. Bakit kaya? Natatandaan ko pinagmamalaki lang natin. Hindi nga natin may pagmalaki lahat dahil hindi natin alam. Basta nila sulputan, meron palang inauguration. Tignan niyo po ang pagkakaiba nun, ha? Kabi-kabila, linggo-linggo may inauguration, merong airport na pinagawa, merong fish port, ano ba tawag doon sa port sa mga barko. O yun, mga port. Meron pong mga tulay na malalaki, meron pong highway. Nagugulat po tayo Hindi po na pinagmamalaki ni Pangulong Duterte, bigla na lang natin nakikita sa Talk to the People na ina-inaugurate niya na, di ba? May basbasa na naganap, tapos na pala. Yun po yung hindi po panay forma. Ngayon po, nauna po lahat ng pangako. Alam na alam po natin yung mga pangako, no? 20 pesos na bigas, 1 million per year na pabahay. Puta, sino hindi matutuwa nun, di ba? Lahat po yan, nakakatuwa yan. Ang problema, paano po yung implementation? Di ba? Yan. Kaya nga po, ito, yung sinasabi nila ng continuation ng war on drugs, okay naman, nag-war on drugs si Pangulong Duterte, wala namang problema. Okay, ito po ang sinabi, January 4, 2024, government confiscates 10.41 billion worth of illegal drugs, clears more than 27,000 barangays of drug menace under PBBM's anti-drug campaign. Ayaw tawagin na war on drugs, no? Okay, hindi po ba nakakatuwa yan na meron pong continuation ng war on drugs? Ako po natutuwa Di ba? Kaya lang, pag present po yan ng mga supporter ni PBBM, ganito po. Wala man lang ako, galing to kay anak ng pating. Pati po yung pattern, di ba? Hindi na sila mga tao ngayon, anak na lang sila ng pating. Yung isa, Marcos Makapili. Yung isa, kung ano-anong pangalan na lang. Okay, sabi ni anak ni pating, wala man lang ako nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. Kita nyo? Alam nyo, yun yung nakakainis no? Sa aming mga Duterte. Bigla nyo sasabihin ngayon, wala man lang kaming nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. So, ano na naman patama yan? Si Duterte. So, yan nga pong mahirap mga ka-review natin, no? Walang casualty
Kumbaga, ano, sabi niya walang patay, walang nadido, no? Walang na gurgur. Oh, diyan sa anong 'yan sa ah, hindi kasi pwedeng sabihin war on drugs kasi hindi kay dating Pangulong Duterte, no? Oh, diyan sa anong 'yan, ano ba 'yan? Basta diyan sa operasyon na 'yan. Oh, 'yan na mga ka-review natin. Yan nga pong nakakatakot eh. Yung walang kasi nandyan pa, buhay pa eh, di ba? Pwede pang umulit yan. Di ba? Pwede pang umulit yan. At pwedeng, ano ba? Ito, opinion lang ito, makaka-review natin at wag naman sana kayong magagalit. Pwede ring scripted yan. Di ba? Pag ganyan na, di ba? Walang sumuko lang agad-agad nang walang ano yan. Di ba? Kasi buhay po ang buhay din yung itinataya nila dyan sa kanilang mga negosyong yan. Diba? O, dyan tayo dapat magtaka. O, bakit walang ganon? Ito naman si anak ng pating, no? Para na mga ipinanganak lang kahapon. Diba? Syempre, ganyan talaga yan. Kung walang, diba, kung walang gaya ni mahirap kasi magsalita mga ka-review natin ng mga kasi 'di ba? Pinag-aano na nga tayo pinag-iingat po yung mga vloggers, mga ka-review natin na magsalita ng mga ganyang klaseng wordings, 'di ba? Kasi diyan daw yan nagsisimula. Pero matik na yan mga ka-review natin, alam niyo na po yan, no? Yung sinasabi natin. So, para sa akin, opinion ko lang, yun nga po yung dapat tayong matakot sa mga ganyang 'di ba? Sitwasyon kasi pwede pang umulit 'yan, makalaya, 'di ba? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Yan mga ka-review, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.